Siluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siyang hubugok sa katawan ng tao. Siyang nag-angkop ng mga pandama, pandinig, pananaw, panlasa, paggalaw. Kaya nga't kung tuwirang ang tao lamang ay ganap sa kanya'y kikilala, bakit kaya mababahala nga sa katawang lupa niya? Samantalang ang kaugnay niya ay Diyos Ama mismo ng buhay niya, kaya't siya'y nabuhay at narito sa lupang ito. Sumainyong paghahari ng Ama dakila. Sa bawat pinagdaraanan, magaan man, mabigat na pasanin, mahirap man, magaan na dalahin, masikip man, maluwang na tutunguhan, makipot mang pintuan, at tunay na kailuwang, tanging Ama pa rin ang kaagapay. Kahit anong saglit o sandali ng iyong buhay, hindi nawawaglit sa kanyang pananaw. Siya ang tuwirang sa iyo'y nakatunghay, nagmamasid na lubusan. Kaya't ano baga ang mawawala sa kanya kung ikaw na anak niya ay di susunod na? Ikaw ang mawawalan, hindi siyang ama mo, sapagkat siyang tunay na may-ari sa iyo. Kaya't huwag mong ipamigay ang bahaging buhay niya, kundi pahalagahan at maging makabuluhan. Sa kanyang pag-alay, huwag mabalisa ka. Ilagak mo sa kanya buhay mong taglay. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Walang tunay na pampalakas at tuwirang kalakasan, maliban ang kaloob niyang di malirip na kapangyarihan. Tunay na siya lamang ang siyang magbibigay. Kaya't halina kayo mga anak niyang minamahal, humingi kayo sa kanya at di niya kayo bibiguin. Kayo'y kanyang pagbibigyan sa inyong katapatan, kaya't puso niyo'y gawing matapat kailanman. Halina kayo mga minamahal ko, tunay na iniibig at walang maliw, walang kupas, walang kamatayan, ang handog kanino man. Bagamat hindi lahat ay nakakaramdam, nakakadama ng tunay na pagmamahal, tuwira namang sasambitin kanino man, di naglaho, di nagmaliw, pagmamahal sa inyong lahat. Kaya't halina kayo mga minamahal kong di nakakadama, sikapin niyong maramdaman ang ama niyong mapagmahal, at upang sa inyo'y maibigay na tuwiran, kanyang lakas at tibay, habang kayo'y nabubuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa bawat gampanin, kanya-kanyang kaloob. Sa bawat kaloob, kanya-kanyang pagsisikap. Kung paano mo ito gagawing marapat, kung paano ikaw ay ganap makatupad. At ang nasisilayan niyang ganap, siyang tuwirang sa tao'y nalulugod. At ang bawat kanyang kinalulugdan, pababayan ba niyang
maghirap at magdusaya. Halina kayo, mga minamahal ko. Pakanamnamin nyo, mga tinuturan ko. Kung ganang pagkataong pag-aaralan muna niya, paano niya ito may sisilit sa diwa niya? Kaya't patotoo ko sa inyo, di man pag-aralan, mga salita kong sa inyo ibibigkasin, may patungkol ako at pag-uukulan, upang ito'y wikain sa tao ay ibigay. Tao, maliwanag ang patotoo, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung ika'y nagugulumihanan, dili kaya'y nalilito. Huwag mong paghariin sa iyong isipan. Dagli iparamot, amay tawagin mo. Upang mapatotohanan mong buhay siya, tapat na puso mo'y ibahagi sa Kanya. Sa Kanyang pananaw, sa Kanyang pandinig, huwag kang mabalisa, ika'y naririnig, ika'y nasisilayan bilang Kanyang anak. Ang nais niya lamang sa iyo'y masilayan, maging tunay na anak kang Kanyang matatawag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang tao'y sinusukat ang kakayahan ng kanyang kapwa. Ang ama'y tumatarok sa kanyang mga anak. Kung paano niya ito ilalagak na marapat, kung anong kanyang kaloob na dapat sa kanilang matanggap. Hindi niya ginawang panukat ang ikaw ay malakas, may katalinuhan, na pangkatauhat, panglupa lamang, kundi ang ginawa niyang panukat kung sinong tatanggap na magiging matapat. Halina kayo, mga minamahal, magalak at magpuri kayong ganap, kayong mga nabuhay sa talinong pansanlibutan at sinidlan pa ng talinong pang-espiritual. Magalak at magpugay nga kayong lahat upang mapasalamatan nyo amang sa inyo'y bumuhay. Gawin niyong marapat sa inyong puso sa tuwin ay huwag maglaho ang kanyang kaloob. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sa oras ng kagipitan, amay tuwinay naririyan, tawagin mong may katapatan, diringgin kang lubusan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino nga ba ang may gusto na maglingkod ka ng maglingkod pagkatapos sa kabila ng paglilingkod mo ay mayroon ka pang pagdaraanan? Di ba't wala? Ngunit, ikaw na naglilingkod na matapat na umaasa sa Ama mo, ang mga pinagdaraanan mo'y nilalagak mo't inahain mo sa Kanya. Kaya naman, hindi mo namamalayan, nahuhulagpusan mo, na isasadyad mo, na oo't may nararamdaman ka sa sarili mo, subalit higit niyang pinadarama ang pag-ibig niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Pinakamahirap itatak sa puso ng tao at itala sa isip ng tao ay ang pangkabanalang gagawin at tutukin. Kaya magalak, magpasalamat, magpuri kayo, mga minamahal ko, na nasa puso nyo ang pagtupad, nasa isip nyo ang pagnanasa na amay paglingkuran at tuwiran na madama. Congratulations sa inyo. Wika nga ng tao, pasubali ng Espiritu. Pinupuri ko ang Ama sa kadakilaan niya sa pagtanggap nyo sa hindi nyo nakikitang Espiritong alay niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nektaramaniyahanan. Nektaramaniyahanan.
Buhay ba ang Ama? Nasubukan nyo na ba at napatotohanan na tunay na ang paglilingkod mo sa Ama siyang nagbibigay kasiyahan sa iyo? Siyang nakapagbibigay lakas ng pag-asa mo? Siyang nakapagpapadama ng galak ng puso mo? Kung magkagayon, yamang napatotohanan mo na yan. Ano ang dapat mong gawin? Manahan ka o mawalay ka pa? Mga mahal, nawa nga ito ang pagsumakita ng taong nakadama, nakakilala, nakatupad na ng mga ilang sandali, araw, oras, buwan, o mas magaling kung taon na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang wika nga, lahat naman maglalaho, ngunit ang kanyang salita'y di magkakapula. Lahat naman ay mamamatay, ngunit ang kapangyarihan niya'y walang kamatayan. Lahat naman ay mapaparang, ngunit ang kanyang pagmamahal walang hangganan kailanman. Buhay ba ang Ama? Ayon kay Mateo, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa sa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang tinutukoy na kadiliman sa buhay ng tao yaong pag-iisip baga. Anong liwanag na makuha mong pangunawa sa kaisipan mo kung nadidimlan kang totoo? Kaya't gaano man kaliwanag ang iyong mga mata, walang silbit, walang saysay ang magagawa mo na pang sanlibutan lamang kung ang isip mo'y nadidimlan at di ka makagawa ng kabutihan. Mapapalad ang mga nagliwanag ang kanilang kaisipan. Maliwanag pa ang mata ng lahat ng ginagawa'y nakikita. Lahat ng sinusuboy, nakikita. Lahat ng tutunguhan, nakikita. Lahat ng gagawin, batid niya. Ngunit kay palad ng taong bulag man ang pananaw, ang mata niya'y walang nakikita, ngunit maliwanag niyang nauunawaan ang kadakilaan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa ayaw at sa gusto ng tao, mamamatay din siya. Kanya-kanya lamang takda ang pagbawi ng buhay na pahiram. Kaya nga't ang maliwanag na habilin niya't paalala, huwag kayong mag-impok ng mga kakainin lamang ng tanga at kakalawangin, sapagkat doon sa karyan ay di mo madadala yan. Ngunit ito ang karamihan na nais ng tao. Kaya naman sa kanilang mga kayamanang hindi maiwan-iwan at matalikdan, hindi nila malubos matanggap ang kanilang Ama ay nahihirapan. Hindi nila maalalang Ama nila ay sinasaktan. Sa mga biyaya at pagpapala nilang nakamtan, Ama ay nalimutan. Ama ay buong buhay na nagkaloob, ngunit Ama ay hindi pinahalagahan. Mga mahal, mapapalad ang nagpapahalaga sa Kanya. Sa kabila ng mga tinamot kinamtan sa buhay, pangunahin pa rin siya sa buhay nila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung nasaan ang damdamin mo,
naroon ang isip mo. Kung saan ang isip mo, doon ang puso mo. Yamang ikaw ay nasa kabanalan, damdamin mo ay naririyan. Puso mong tinataglay, Ama ang nangingibabaw. Kaya't anuman ang iyong ginagawa, ikaw rin ang nasisiyahan. Sa di mo alam, ika'y natutong tuwiran. Sa kanyang kalooban ang damhin mong lubusan, nang ibabaw ang kanyang sa iyo'y kagustuhan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't mapapalad ang pinangibabaw ang kalooban ng Ama at kagustuhan niya ay tinutupad. Sapagkat higit nilang nasumpungan ang tunay na kayamanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May mga iba na nagpapasalamat dahil may mga biyaya at pagpapala sila. Subalit paano nasusukat ng Ama na totoo ang pasasalamat nila? Kapag sinubukan niyang ang mga biyaya na yaon sa kanila'y nawawala. Tama baga? Ngunit, hindi naman gayon ang Ama. Napakabuti niya. Pinagsikapan mo sa mabuting paraan, mabuting kaparaanan ang pinagmulan. Babawin niya ba yan pagdaka? Maliban na nga lamang kung may kamalian sa iyong pamamaraan na hindi mo namamalayan, ikaw pala'y nawawalan. At marami ang naganap ay ganito. Sa hindi kaparaanan nila, inilagak sa sarili. Sa hindi kaparaanan ng Ama, puro sa sarili nila nilagak, di nila nawamalayan, wala na palang pinagsisikapan. Ngunit ang lahat ng nag-alay para sa Ama at pinangalaga niya ay siya. Mawala man ang iba, may natitira pa rin at muling nakababangon. Buhay ba ang Ama? Gayon pa man, ang taong hindi nakaalala sa una at nagsikap na mabuti sa kanyang sarili, nang mawalan at magbalik loob at makakilala sa kanya, binibigyan pa rin niyang pamamaraang muli makabawi. Mga mahal, mapapalad ang mga naligaw sa una, subalit nang nakilala ang Ama, nagsumikap magbalik loob sa kanya. Bawang katotohanan, masusumpungan nila ang tunay na kayamanan na walang kakalawangin at kakainin ng tanga. Kayo, mga mahal ko, mahalaga ba sa inyong buhay? Mahalaga ba ang buhay sa inyo na kaloob at pahiram? Ano ang patutuong mahalaga? Sa bagay lang ba kayo nagpapahalaga o sa inyong kaluluwa? Mga mahal, kapag ang tao ay nagpahalaga sa kanyang kaluluwa, tunay na mahalaga nga ang sarili niya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mo, hahanapin mo yung magpapahalagang ganap sa iyo. Kaya't mapapalad ang nasumpungan ng tunay na mga ngalaga sa kanilang katawan at kaluluwa ng masumpungan nanahan sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? May mga nagsasabi naman na salamat sa kanilang kayamanan at yaon ang nagiging kaparaanan para sila'y makatulong ng kapwa. Mapapalad ang mga pinangasiwa at totoo ngang mabuting manggagawa. Mapalad ang totoo ang sinasabi niya o nila na kahit na sino pa na ang mga pinangasiwa sa kanila ay natutong ibahagi sa kapwa. Mayroon ba kayong kilalang gayon? Pasalamatan niyo't purihin. Masasabing sila'y mabuting anak ng Ama. Mga mahal, marami ang taong
dumadamay, tumutulong sa kanilang kapwa, na nagpapahalaga sa kalooban ng Ama, subalit inaabuso ng kapwa. Meron namang tao na hindi totoo yung pagdamay, totoo namang pinasasalamatan at halos sambahin ng kapwa. Iba-ibang kaganapan sa lupa. Tama po ba? Ngunit ano po ang pinakamahalaga? Ang Ama, unahin mo't dakilain pasalamatan at pasalamatan mo ang kapwa mo mga ginagamit sa iyong buhay. Buhay ba, Ama? Sapagkat kung wala ang kapwa mo, hindi mo kayang mag-isa. Sapagkat kapwa mo, mahalaga siya. Ang nagpapahalaga sa kapwa niya ay nagpapahalaga sa kalooban ng Ama. Ang nagmamahal sa kapwa niya ay nagmamahal sa Ama. Tama po ba? Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo, hindi mo kayang mag-impok ng kayamanan para sa kaharian ng langit, kundi ka magmamahal ng kapwa mo. At di mo naman mamahalin ang kapwa mo kung di mo pa nararamdaman ang Diyos, Ama mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapapalad ang mga nagmamahal ng tapat sa kapwa-tao, patuto lamang, nagmamahal din sila sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya kayong lahat, ano ang dapat niyong gawin? Mabahala, malumbay, matakot, mag-alala? Alam niyo po, bilang Apo Kunti, na nakikinig sa mensahe kapag may oras po ako ng pagkatapos ng gawain, at kung minsan ay bago matulog hanggang sa makatulugan sa gabi kung anong oras ako tutulog, kapag naririnig ko po yung mga mensahe, sabi ko, Ama, bakit po kaya hindi ganang maunawaan ng tao ito, ng lahat ng tao? Eh, kay sarap pong namnamin, kay sarap pakinggan. Nang dahil nga po hindi ko pinag-aralan yun, ako po mismo ay nasisiyahan sa kaloob ng Ama. At ako mismo nakapagtatanong na, Panginoon, paano nga ba nailabas sa bibig ko yun? Kung hindi nga ikaw ang may kaloob. Napakayabang ko naman po kapag sinabi kong sarili kong talino yun. At napakapalalo kong tao kapag sinabi kong aking yun. Sapagkat mahirap pong umangkin ng hindi mo talino. At mahirap magsabi na sa iyo yan na hindi naman iyo. Kaya kung ano lang ang sa iyo, yun ang masasabi mong iyo, na pahiram lang din, hindi iyong iyo. Sapagkat lahat ng nasa iyo ay pahiram lang, hindi bigay na totoo. Kaya naman kapag ginustong binawi ng Ama lahat ng pinahiram, kaya niyang bawiin. Tama po ba? Minsan nakapagtanong ako, nadarama pa po ba kayo ng mga taong nalilibang sa sanlibutan nang dahil sa mga bagay na nalulumod na at hindi na makaahon dahil takot nang sa kanila'y iwanan niyaon? Sa palagay niyo po, anong sagot? Nasisiyahan daw po ba o hindi? Alam niyo po, sa bagay nasisiyahan sila sa Ama'y hindi. Sapagkat kung sa Ama sila nasisiyahan sabi nga po niya, punuin mo man ang buong daigdig, hindi mo madadala sa hukay yan Kaya lamang po, sino po ba ako para pakinggan ng tao? At sino po ako para paniwalaan ng tao?
Ngunit hindi na po sapat ang ako'y tanggapin at paniwalaan. Ang mahalaga po, kung ano ang pinahahayag sa akin na hindi nililihis sa banal na libro bilang Bibliang tawag ay sapat na po. Bilang Apo Kunching, mahirap ang tumupad na masarap. Bakit po? Ang mahirap, makikibaka ka. Masarap, nararamdaman mo ang totoong Diyos mo. Maligaya na may kasamang lumbay, hindi galit. Bakit po maligaya? Napapatotohanan ng Diyos ay buhay, may lumbay sapagkat nakikipagtotoo ka, maraming taong hindi totoo sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ba't po nasabing maraming taong hindi totoo sa iyo? Sapagkat may mga tao pong sasabihin totoo sa iyo kapag pinakikinabangan ka pa. Ngunit oras na hindi na sila gumaling sa iyong kaparaanan na kaloob ng Ama, doon na makikita ang totoong may kinilala sa iyo. At bakit ko po nalaman yan? Pinabatid po sa akin. Ngunit ano po ang habilin? Huwag kang madamdam, sapagkat naganap na yan sa akin, anak. Kung papaano ako nung nasa lupa, gayon din ang sa akin ginawa. Hindi lahat ng sa akin pinag-ukulan at pinaglingkuran sa akin ay natuwa. Sa akin ay nagmahal at tuwirang tumanggap. Kaya noon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon, magaganap sa mga lingkod diyaon. Naniniwala po ba kayo? Totoong-totoo po. Kapag may lingkod na nagsabing, nakakatuwang maglingkod, lahat nagmamahal sa akin. Lahat tinatanggap ako. Iharap niyo po sa akin. At sasabihin ko lang sa kanya, sino ba nagturo sa iyo? Kabait mo naman. At napakagaling naman, iba pala yung Diyos ko, Diyos mo. Sa inyo na ako sasama. Sa Diyos mo na, doon ako sasama. Iba pala yung Diyos ko. Sapagkat si Kristo man, ganun ang nangyari sa kanya. Sabi niya ngayon, pagkatapos ikaw ay lahat tumanggap sa'yo, lahat natuwa sa'yo. Sa'yo na ako sasama, hindi na ako dini. Tama po ba? Ngunit, nang dahil wala nga pong ganon, ang mahalaga po, ikaw na nakakilala, ikaw ang nakadama, ikaw ang patutuo ng Diyos mo ay iisa at ang Diyos ng buong mundo ay isa. Pagtibayin mo sa sarili mo ang Diyos na iisa. Sino man ang sa iyo ay umagaw para ikay pagtimlan ng pag-iisip, para ikay maagaw at sa Kanya ay mawalay. Pag sumikapan mong sa Kanya ka, makapanahan. Tawagin mo siya at sabihin mo, Ama, pilit akong inaagaw nila. Ngunit ikay nag-iisa, bagamat ikay iisa, ang kaya nila ay mas higit mong kaya. Tama po ba? Ito po ang itinuro niya sa akin, kaya ito lamang ang sinisiwalat ko sa inyo. Kaya kapag mayroong tao na sinasabing, naagaw po ako nanghina po ako natalo po ako yun po ang nadaramang nakakalumbay. Hindi nakakagalit, nakakalumbay. Bakit po? Maliwanag na pinanaig niya ang kanyang sarili, hindi ang Diyos na kanyang nadamat, nakilala. Buhay nga po ba ang Ama? At sa pawang katotohanan naman po, kung kayong lahat na namumuno't pinamumuno sa lahat ng gawain, hindi kayo mag-aagawan. Di kayo magsisiraan. Ang alam mong kay Juan, hindi mo na pakikialaman. Ang alam kong kay Petra, hindi mo aagawin. Kaya
Ang alam mong iisa kayo, magkanya-kanya kayo, ngunit ang amang kapwa magbibigay ng para sa inyo. Sapagkat hindi naman kailangan siraan mo yung kapwa mo, iisa kayo. Kaya ang Kristo, ang ginawa niya, tinuro sa mga apostol ang tama at totoo. Kaya't maliwanag niyang hinabilin, magmahalan kayo. At maliwanag niyang pagbati, sumainyong kapayapaan. Kaya nga po, mga minamahal, napatotohanan ko ang lahat habang ako'y umuusad sa paglilingkod sa mga banal na salita. Bago ako maglingkod, ito po pinadadatal sa akin, kaya ko lang binabahagi sa inyo. Bago ako maglingkod, nung panahon na yaon, may sinusundan po ako na talagang mahigpit akong tagasunod at kahit saan tumutungo ako. Ginalang ko ng walang kapantay sapagkat alam ko lingkod ng Diyos. Minahal ko bilang higit pa sa isang magulang dahil alam ko lingkod ng Diyos. Ang aking inaasahan, matutuwa siya nang ako'y naglilingkod. Nang ako'y unang maglingkod, wala siya. Kaya't nang dumating siya kung saan siya'y pinuntahan ko upang ako'y magpasalamat at ako'y isang lingkod na. At upang ako'y magpabasbas sa kanya, tulungan niya ako. Subalit, ang narinig ko'y ito. Kaya mo ba yan? Baka hindi mo alam kung ano pinasok mo na yan. Napakabuti ng Diyos na sa akin nagkaloob ng lakas at tapang at tibay. Hindi ko kinahabagan ang sarili ko at wala akong sinabing, Diyos ko, bakit po ginanon niya ako? Kung hindi, doon ko nakita ang kapuspusan ng Espiritu kung paano niya ako ginabayan. Umiiyak ang aking kabiyak at si Cecilia ay saksi. Pinagpag ang aking kamay at ayaw iabot. Ngunit di ako sumuko. Muli kung saan siyang dako, sumunod ako kahit na ang kabiyak ng puso ko ng panahon na yon. Naririnig po tayo ng Diyos, hindi ako maaring magsinungaling sa inyo. Sinabi ko sa kanya, pwede ba dalhin mo ako doon? Kararating ko lang, pagod na pagod ako sa biyahe mula Manila. Pumapasok pa siya noon. Sige na kako, pag-aatas lamang sa akin. Magpakababa raw ako, patunayan kung siya ang may kaloob sa akin. Tumalima naman po siya. Sinundan namin kung saan dako yaon, hindi ko nasasabihin kung saan lugar. Malayo rin po dito. At nagmiminsay siya, nakinig ako, hinintay ko. Muli, nagbata akong naghintay hanggang sumunod ako kung saan siya tumutungo. Kinausap ko na naman na magandang hapon po. Basbasan niyo po ako. Nangungusap sa akin ang Espiritu kung ano ang sinasabi niya, siyang sinusunod ko. Winisik na naman ang aking kamay at ako'y iniwan, lumakad. Sabi ng aking kabiyak, tumigil ka na nga diyan, mukha kang kawawa, wala ka namang ginawang masama, ba't ginaganyan ka? Kapag nasaktan ka, pagkatao ka. Ngunit hindi ako masasaktan dahil hindi ako pagkatao. Yan po ang tinugon sa kanya. Sulong, sumunod ka pa rin kung saan siya.
Sinong nagkakasala? Siya, hindi ako. Sapagkat ako'y binibigay ko ang galang ko, ang pagpapakababa ko, kung ayaw niya, huwag niya. Ngunit susunod ako sa nag-aatas sa akin. Sabi ko po, niiyak po siya, naawa siya sa akin. Ba't ako ginaganon? Hindi po ako nagtanim ng anumang galit sa kanya sa kabila ng umusad ang panahon. Marami akong narinig na nabalitaan sa mga tagasunod. Ginagaya ko daw siya. Sila pa mismo ang naninira sa akin na mga kasamahan ko noon. Ang bilang pagkatao ko po, sabi ko, hindi ako hihiwalay kahit ako'y may paglilingkod ng ganito, tutuparin ko pa rin ang pagsunod doon. Ngunit, hindi po naganap sapagkat hindi ako tinanggap. Kaya ngayon sa aking mga binahagi ng Ama, ito ang hinabiling niya sa akin. Ang naganap sa iyo'y huwag mong gagawin sa iyong mga pinagkaloob ko sa iyo. Subalit, tandaan mo, may mga hinirang ako para sa iyo, natatalikdan ka at iiwanan. Kaya hindi na po ako magtataka. At di ako nagtataka, sapagkat pinauna na ito sa akin, kaya hindi po ako malulumbay. Ang mahalaga, ang Amang nag-atas sa akin sa katauhan bilang Espiritu, ang siyang sa akin ay huwag mawalay. Marami akong pinagdaanan na may mga magte-text, bakit ko sinisiraan si ganon, si ganyan? Kailan po ako narinig niyong may siniraan? Kailan ako nangusap na hindi totoo yung gawain na yun? Kung mayroon po kayong narinig, tumindig kayo at sabihin nyo, sinungaling ako. Ngunit nararanasan ko po yan. Bakit hindi ako natitibag at bakit hindi ako naniniwala? At bakit hindi ako nagagapi? Sapagkat hindi ako maglilingkod kung bilang tao ako. At kung hindi ang Diyos ang nagkaloob sa akin. Kaya po, kung may nagsasabi man na ang mga dating tagasunod nila ay tumutungo rito, hindi ko kayo hinikaya. May nag-text pa sa akin, tanungin mo man Eka, yung mga ngayon ay tagasunod dito, ngayon ay nasa sa iyo. Bakit? At magtatanong ako. Hindi ako naglingkod para magurirat ng kapwa ko. Ang lahat ay tanggap ko na mga tutungo sa dakong ito. Ang lahat ng susunod ay sige. Ang Ama sinusundan, hindi ako. Ngunit kailanman, hindi ako magsasabing, hindi totoo si ganyan, si ganon at si ganito. Kaya't kung ako'y sinisiraan, Diyos na ang bahala sa kanila. Buhay bang Ama? Matibay naman po akong naninindigan. Hindi ako maglilingkod kung hindi siya. Kung utos lang ng tao ito sa akin ay hindi ako tutupad. Ngunit dahil atas sa akin, tutuparin ko. Ibang utos, ibang atas. Kaya kung sakali man at nagaganap ang mga tagasunod dito, ang mga lingkod dito, at may tinutunguhang iba at pinagkukumparahan, wala sa akin ang kamali at kasalanan, nasa kanila. Kung sino nagdadala, sila ang mabigatan at mahirapan. Basta ako, patag ang aking isip at damdamin, kampante ako, wala ko iniisip na masama kahit kanino, Diyos, Ama, bahala. Buhay bang Ama? Kaya po, paalala ko lang sa inyo, kung kayo'y pumaparito at sinusuri nyo lang ako, at pagkatapos dun sa samahan ninyo, ikwento kayo ng kwento, hindi po ako ang siniraan ninyo. Sapagkat ako'y tagasunod lamang sa pag-aatas sa akin. At di ako tatalima kung tao mag-uutos sa akin.
Sa katotohanan lamang po, mayroon nga sa akin ay nagpahayag na, Apo Kunching, nais ko ekang ituro sa iyo ito. Kapag eka ang gagamutin ay ngipin, ito eka ang sabihin mo, ihip sa hangin, ihip sa bulong. Ay, bakit ako tatanggap ng ganon? Nakapaglingkod ako ng maglalabing 3 taon. Wala akong sinambit na mga Latin. Ngayon pa ako sasambit ng gayon. Mga kapatid, kung kabanalan ang ituturo sa akin, tatanggapin ko po. Subalit, kung tuturuan ako ng aking gagawin, ang Diyos ang sa akin dapat lamang sundin. Sapagkat hindi ako naglingkod nang dahil sa turo ng tao sa akin kung ano gagawin ko ngayon at kung ano sasabihin ko. Kaya, hindi ko sila binibigo sa mga magandang layunin daw nila sa akin at pagtuturo, ngunit ang binibigo ko, hindi ko kayang tanggapin ang turo nila sa akin. Sapagkat, unang-una, hindi ko na kayang magmemorya. Sa dami kong ginagampanan at ang oras ko'y parte-partisyon lamang, hindi ko na kayang pagkahaba-habang kung anong gagawin para doon sa tatapal ko ng dahon ay may sasabihin pa ako. Pabayaan ko ng Ama ang maghari. Basta ako po kung ano yung kinaloob sa akin, binahagi sa akin, ako na nakakaalam noon. Ngunit kung ibabahagi niya sa inyo, salamat po. Kanya-kanya tayong talinong pinagkaloob, kanya-kanya tayong kaparaanang gagawin para sa Kanya, ngunit ang magtuturo sa ating lahat, tanging siya lamang kung siyang nag-atas sa atin. Hindi naman po ako nag-aral para magpakadalubhasang mangangaral. Hindi rin ako nag-aral para magpakadalubhasang manggagamot. Ako po'y pinahiram lang, hindi ito akin. Kaya maraming salamat sa Ama sa mga nakikinabang. At maraming salamat sa inyong mga nakinabang na nakilala siya at tinanggap niya, daman niyo siya. Ngunit pasubali po, kailanman ay hindi ko kayo mamanduhan, rerendahan, pag-uutusan, at pipigilin. Kundi, ang tapat sa akin ay matira, ang tapat sa Ama ay kami-kami matira, ngunit ang hindi tapat sa akin, mawala sa landas ko. Ibig sabihin, kaya naging tapat sila sa akin, tapat sila sa Diyos na pinaglingkuran namin. Bakit ko po ito hinayag? Sapagkat marami na akong hindi ko na gusto na nababatid. May paraan naman po ang Diyos para ako'y mangusap at may katwiran naman akong magpabatid sa inyo. Tulad ni Pablo, nangatwiran siya sa kanyang sarili. Hindi naman po yata tama ang ako'y magpipi-pipi na lang. Wala namang masama sa aking sasabihin. Kailangan ko rin naman pong sabihin ang tama at tumpak dahil hindi naman ako bulag at bingi. Lalong hindi naman po ako manhid. Kaya nga, maliwanag ko pong sasabihin sa inyo, ang sa akin ay nagmamahal at tapat na totoo, ang Diyos Ama, siyang aming pinagkaisa. Kaya't malumbay, nakakalumbay, subalit hindi po ako magagalit kailan paman kung ako ay iiwanan. Ang mahalaga, sa bawat araw makapaglingkod ako nang walang iniisip na masama kanino man. Sapagkat yun naman po ang layon ko, makapaglingkod ako ng tapat.
Pinagsisikapan ko, pinagsusumikapan ko na ang kaloob sa akin maging dapat akong kaloob ng Ama sa inyo. Kaya po, kahit sa kabila ng kumisan inaamin ko, napapagal din ang katawan ko, hindi ko ito alintana, nais kong mabigay ang paglilingkod ko dahil ayaw kong masubukan ako ng Diyos. Sa dinami-dami ng ginagampanan sa maghapon na parte-parte, may katawan din kayo. May pamilya rin kayo. Kailan nyo ko narinig dumaing sa pamilya ko? Na kaya ako hindi makapaglilingkod. Kasi tulad ngayon, napuyat ako. Sasabihin ko bang di mo na ako maglilingkod, napagod ako? At maliwanag kong kinakausap ang pamilya ko, ako'y unawain nila, sapagkat sa gampanin ko, hindi ako maaring hindi magpahinga, hindi matulog. Kahit ilang saglit o oras sa gabi. Kaya't yung nakakaunawa naman sa akin at nagmamalasakit ng mga lagad, sinasabi nila, sige po, ako naman. Mga mahal, ano pong silbi ng ating pinag-aaralan tungkol sa kabanalan kung di natin natututunan? Kung wala tayong pandama, kung hindi natin mararamdaman ang nahihirapang Diyos Ama. Hindi naman po kailangan tayo magplastikan, magpagpaimbabaw, sapagkat hindi na po dapat sa mga lingkod yaon. At hindi po dapat sa mga totoo nang nagkikipag-isa kay Kristo yung ganong kapaimbabawan. Tupperware pa. Dapat yun na lang ordinaryong plastic. Madali pang magupo yun. Kung Tupperware pa, kahirap tibagin yan sa kapaimbabawan. Sino po ang nakakahinayang? At sino po ang kawawa? Di po ba't siya ganun ang gawa? Kaya mga minamahal, tayo po ay magkaisa. Kung kayo'y may problema sa akin, sa pangangasiwa ko at pamumuno, kayo po ang lumapit sa akin mismo at kayo'y sa akin dumaing at magsabi ng aking kamalian. Magsabi ng aking kasalanan sa inyo. Sapagkat hindi ko masasabing ako'y perpekto. Sa hindi ko namamalayan kung mayroon kayong hindi gusto sa akin na hindi pinababatid, malaya niyo po akong kausapin at magtapatan tayo. Mas masarap yaon kaysa doon sa nagkukunwarian po tayo na magkaharap, nakatawa ka sa harap ko, pagtalikod ko'y kung ano-ano ka. Mapakapangit po sa isang tagasunod ng Diyos yan. Dapat po kung anong nasasabi natin sa harapan, masabi natin sa talikuran. At kung anong nasabi natin sa talikuran, masabi natin sa harapan. Yaon ang totoo. Kaya ako'y hindi ko na po inuugali ang makipagtsismisan at makipagkwentuhan. Sapagkat ayaw ko sa aking ginagawa, ako rin ang mahirapan. Dahil natatakot at nahihiya ako sa Diyos, pinaglalabasan ako ng kabanalan, pagluluwalan din ako ng kasamaan. Nakakahiya po sa Diyos. Kung mayroon pong gumagawa noon, hindi ko na siya sako. Siya na po ang bahalang managot sa Ama, hindi ko na siya sagutin. Yan po ang aking katwiran na natutunan ko sa aking Diyos na pinaglilingkuran, na kung kilala niyo siya, siyang Diyos ng kataas-taasan at Diyos ng kalahat-lahatan. Pagpaumanhin po ninyo, wala akong kakayahan sa kanumang kayamanan. Ngunit, ang binuhay sa akin pagmamahal ni Kristo at ng Ama, hanggang ngayon di pa namamatay. At inihiling ko, kung papaano noon sinabi niya sa akin, nang bago pa lang ako, Constancia, pakinggan mo ang tibok ng puso mo sa tenga mo. Ginawa kong tibok ng bata.
upang mag-asal bata kang di marunong magdamdam sa kapwa. Maniwala man po kayo sa hindi, tanggapin nyo man at hindi, wala na po akong magagawa. Wala pa akong taong pinagtampuhan mula nang ako'y maglingkod, ngunit maraming taong nagtatampo sa akin na di ko alam. Bahala na kayo. Magandang umaga po sa pahapon mamaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat maniwala rin po kayo sa hindi pagkatapos kong naglingkod dito, wala na po akong pinakikinggan kundi yung mensaheng pinaluan. Hindi na ako nakakapangapit bahay sa aking mga kapaligiran. At kahit kailan, maging sa text o saan man, hindi ako nakipagchismisan. Hindi po ako nagmamalinis at hindi ako magmamapuri. Ngunit, kailangan ko pong sabihin ito, totoo naman. Kaysa naman po magsisinungaling ako sa inyo. At sasabihin ko'y karangalan ko lang. Hindi ko po ipangangalandakan ang karangalan ko. Ang kadakilaan ng Diyos ang pangangalandakan ko. Sapagkat ako'y walang kapurihan sa tao. Wala akong kapurihan sa tao. Ngunit at maraming salamat po sa mga totoo sa akin, tapat sa akin, at totoong tapat din sa Diyos natin. Buhay ba ang Ama? Kung nalulugod po ang Diyos sa inyo, ako na may galak na galak din. Sapagkat tayong lahat pinag-isa sa isang espiritu, nawa ang magawa natin, iisang espiritong gawain. Magandang umaga po muli sa pahapon mamaya. Kay sarap, sa harapan, talikuran, isa ang damdamin, kaysa doon sa kunwari kang magaling sa harapan ng kapwa mo't mabutit mabait, pagtalikod, sinisiraan. Kahabag-habag ka, mga mahal ko. Bakit mga mahal ko? Sapagkat hindi lang isang gayong tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po yaon pinahintulutang ipaulat ng Ama? Yan po ang tandang nais kong mag-impok ng kayamanang hindi kakainin ng tanga. Hindi kakalawangin. Sapagkat ang aking ginagawang ito, hindi para sa aking katawan, kundi para sa aking kaluluwa at maging kaluluwa ng mga mahahango ko. Sa pamamaraang kaloob na ito ng Diyos na totoo. Kaya po sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Yamang napahintulot mo aking Ama, ang pahiwatig at paalala, tunay na ikaw nga ang wagas at tapat na liwanag. Tanging ikaw rin ang nakababatid at nakasusuri ng lahat ng gawa't iniisip ng tao. Kilala mo ang mga anak mong sinungaling at totoo. Kilala mong tapat at hindi sa iyo. Ikaw na ang humatol at tumakdam ako. Yamang walang magagawa itong anak mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mabuti po ba ang Diyos? Pinakamabuti siya sa lahat. Magaling po ba ang Diyos? Pinakamagaling siya sa lahat. Dakila ba ang Diyos? Walang ibang dakila maliban siya. Makapangyarihan ba siya? Walang kapantay ang kapangyarihan niya. Kaya't sa Kanya ka magtiwala, hindi ka mababahala. Tutuloy po ba natin ang istorya ng mga anak ni Akab?
Haring Akab. Tingnan niyo po kung totoong nagsalita ang Diyos. Sa ikalawang sulat sa mga hari. Mga kasaysayan po ng mga hari. Pinag-aralan ni Jehu o Jehu kung sasambitin sa pa-Ingles, kung paano niya lulupigin si Horam na noon ay kasama ang mga Israelitang nagtatanod sa Ramot Galaad laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Horam ay nagbalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga kabig nito. Sinabi ni Jehu, kung talagang kapanig ko kayo, isa man sa kanila ay huwag ninyong pababayaang makapunta ng Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito. At sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Horam sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ocasyas ng Huda. Mula sa bantayan ng Jezreel, natanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, may dumarating. Sumagot si Horam, ipasalubong mo sa isa nating mga bayo at ipatanong kung ano ang sadya. Kaya sina Jehu ay sinalubong ng isang mga ngabayo at sinabi, ipinatatanong po ng hari kung kapayapaan ang sadya ninyo. Sumagot si Jehu, ano bang kapayapaan? Sumunod ka nga sa akin. Dahil dito sinabi ng bantay, nasalubong na sila ng ating kawal, ngunit patuloy pa rin pinapunta rito. Inutusan niya uli ang isang mga ngabayo at ipinatanong kung kapayapaan ang lakad nila. Sinabi ni Jehu, ano bang kapayapaan? Sumunod ka sa akin. Sinabi uli ng bantay kay Horam, nasa lubong na nila na sila ng ating kawal, ngunit hindi pa rin bumabalik. Sa bilis ng pagpapatakbo nila, si Jehu ang nasa karwahe. Sinabi ni Horam, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-daling sumakay sina Horam at Ocasyas at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ng Nabat na makilala siya ni Horam. Tinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naghahari ang kasamaan at pagkukulang ng inamong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang ibinalik ni Horam ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ocasyas. Pinagtaksilan tayo, ngunit pinasya ni Jehu. Ngunit pinanasya ni Jehu. Tinamaan siya sa pagitan ng paypay at tumagos sa puso. At siya'y bumagsak sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabat ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Akab noong tayo'y kasama pa niya. Nakita mo ang pagkamatay ni Nabat at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupain ito. Kaya nga, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabat upang matupad ang kanyang salita. Buhay ba ang ama? Pinangako ng ama kay Haring Akab nang dahil sa kanyang pagpapakababa, hindi magaganap ang kanyang tinuran. Subalit, pagkamatay niya sa kanyang mga anak ay magaganap ang kanyang winika. Buhay ba ang ama? Ang Diyos ay dakila, mahiwaga at mapagpala. Gumawa ka ng tama, ika'y magpapala sa kanyang mga gawa. Gumawa ka ng kasamaan, may takda ang sayo'y ibibigay at itatakda niya ang marapat na parusa. Mga mahal, ganon kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran sa dakong ito. Kaya nga, nakilala mo ba siya? Manalig ka sa Kanya, umasa ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya,
at ilagak mo ang katapatan no, puso mo'y ibigay mo sa Kanya. Ibibigay niya sa iyo ang marapat sa buhay mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yahweh aking Ama, wikang sambit ng mga anak mo sa panahon ni Akab, di ka kinilala. Sa panahon ngayon ng iyong Espiritu, ang kikilala sa iyo, mapapatotohanang Diyos na buhay ka. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Mahirap ipagsigawan ang kadakilan at kabutihan ng Ama. Kung sa iyo namang buhay, wala pa siyang nagagawang mabuti. Ngunit kung nakilala mo lamang siya mula sa iyong pag-iisip, na nalimutan mo siya at naalala mo kung anong nais mong gawin at ngayong maisip ka, masasabi mong tunay na Diyos siya. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat lamang ay kikilala, ang pagsusumamo nila sa Ama ay tapat na. At lubayan kayo, mga iniibig ko, mahal na tao sa mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Gaano man ang pagnanasa mong alamin yaon, kung hindi pagkakalob sa iyo, hindi mo matututunan. Subalit di mo man alamin kung nanaisin niyang sa iyo ipaalam, mababatid mong tuwiran. Yaan ang Ama, gayon ang Ama. Siyang maglalagak sa iyo sa nais niyang ipabatid, siyang magbibigay sa iyo sa nais niyang ipagkaloob. Mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ang pasubali walang hindi makababatid sa kanyang kaukulan na naghahanap na tuwiran. Buhay ba ang Ama? Saksi po si Chris kung anong oras kami natulog at siya ay kung anong idlip lang. Kaya kung makikinig ako sa aking sarili, hindi ako magliligo, tutulog ako. Ngunit, ang Diyos na sa akin nag-aatas ay hindi magpapatag ng aking damdamin, kundi ako tutupad. Kaya sa aking pagnanasang matulog, hindi ko nagawang makatulog dahil hindi ako sumunod. Ano yun? May pinag-aatas na mensahe, pilit kong tinutulog ang aking mata, ngunit hindi ako nakakatulog man lamang. At nang sumunod ako, na naitala ko, naidlip ako. At nang magising ako, eto na ako. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Salamat mga kap sa mga lihim yung ginagawa. Meron na namang ginawang mainam. Hindi natutulo doon sa amin. Salamat sa inyo. Nilagyan na ng pamamaraang lona. Yan ang Diyos. Nakikita niya, wala kang magawa. Ang mga anak niyang totoo sa kanya, may magagawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, diyan napapatunayang may nagmamahal sa'yo. Tama ba ga? Kaya po, magmahalan tayo. Mahal niyo po ba ang kapwa niyo? Minahal niyo ba dahil mayroon lang kailangan kayo o nakuha kayo? Yan ang patotoo. Yung magmamahal kahit walang may ganti yung mga minamahal niya, tuwang-tuwa pa rin sila. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang Ama ang gumaganti sa kanila. Sige po, kung halimbawa may lupain ka, no? Pag-aralan po ninyo. Halimbawa, mayroon kang 2 hektarya na lupa. Ikaw na ba ang nag-araro? Ikaw ang nag-asarol? Ikaw ang naglinang? Ikaw pa rin ba sasabog? Ha? Ikaw pa rin ang gagapas? Ikaw pa rin ang gigiek? Hindi. Kapag ikaw ay mayroong bukid, sigurado mayroon kang manggagawa. Kahit napakasipag mo pa, tama po ba? Kahit napakasipag mo pang tao, di pwedeng ikaw na ang nag-araro, ikaw pa na malimping, ikaw pa ang nagdaras ng damo, ikaw pa rin ang nagpunla, ikaw pa rin ang nagtanim, ikaw pa rin ang gagapas, ikaw pa rin ang aani, at magpapagiit. Sinungaling yung ganun tao, mayabang. Kaya nga, ang Ama'y patotoo sa nagaganap dito sa lupa. Ang kanyang mga bukirin ay may mga nangangasiwa, at ang mga pinangasiwa niya, siyang kanyang inaaruga. Buhay bang Ama? Kaya, manggagawa ka ba niya? Sino man ang manggagawa, hindi gugutumin. Nang dahil sa bukid man, pinangasiwa ka. Halimbawa'y namumursyento ka. Babalik ka sa iyong amo. Hindi ka nakakain. Ang inaasahan mo, yung babalihin mo, hindi ka ba bibigyan? Abay, tatalikuran mo yan. Aba, ako nag-aasarol, ako eka ang nag-aalaga sa iyong pananim. Pagkatapos walang kakainin ng anak ko, ihayo mo akong pabalihin. Abay, pupunta ako doon sa walang sinusukat sa akin na baka hindi ako makabayad. Tama ba ga? Mga kapatid, mga anak, mga minamahal, magnilay kayo. Yaan ang Ama. Habang manggagawa ka niya, pinababalik ka. Abo kunching, ba't bali, ba't hindi bigay? Oh, hindi ba yung bali binabalik mo? Gagamitin mo, limbawa, pinabalik ka ng 10,000. Pag nag-ani ka, babalik mo yon. Hindi bigay yon. Yun ang tinatawag na pahiram. Tulad ng inyong mga bagay na nahiram sa Ama. Binabawi niya yan. Ang lakas mo, pahiram. Ang talino mo'y pahiram. Ang mata mong liwanag ay pahiram. Ang pandinig mo'y pahiram. Ang panlasa mo'y pahiram. Ang
paggalaw mo'y pahiram, huwag mong ariin yan. Kaya pabali yan sa'yo, pahiram. Pag pinalik mo yan sa kanya ng mabuti, malulugot siya sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. O, sige, pag nag-ani ka na, lahat na yang lalapit sa'yo kung di ka madamot. Kahit pasalop-salop, patitikman mo. Ganyan din ang Ama. Lahat ng manggagawa niya at mga tapat na tagasunod ng manggagawa niya, may pakinabang din sila. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan, talinghaga ko'y pagnilayan, taong mga nilalang, magbulay na lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayong lubos. Takda-takda lang yan, panapanahon lang yan. Kung ngayon ay ikaw ang tinutulungan, huwag mong isipin buong buhay ay wala ka ng kawala sa kahirapan. Mag-asam ka't manalig sa amang ika'y titighaw, at kapag ika'y natighaw, ikaw naman ang tumulong sa kapwa mo nilalang tao. Kung gayon lamang ang buhay at pag-iisip ay gayon, walang taong masama at nagutom sa lupa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Di po ako galit, ha? May mali po ba sa mga sinamber? Mayroon po bang mali sa pahayag? Kung mayroon pong mali, sabihin niyo po sa kanya, itama niya. Mahirap pong magmagaling. Ano po? Kaya nga po ako sabi ko, purihin ka, Ama. Salamat po at hindi na naman nanaig ang aking pagkatao. Salamat po, Panginoon, at di ko na naman pinakinggan. Ang gusto ko'y matulog. May oras naman mamaya, pagkatapos pwede akong matulog kung patutulogin ako, no? Ngunit kung gagamitin pa rin niya ako sa kaparaanan niya, basta mahalaga, nakagagalaw ka, ay di bali na! Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaysa naman pinahalagaan mo sarili mo, gusto mong maglibang, gusto mong magsaya, gusto mong kumain, gusto mong matulog, gusto mong magpahinga. Kung ayaw niya na, sabi niya, mamatay ka na. Ayaw ko nga. Sabi ko, Ama, bago mo naman ako bawiin ang buhay, ihanda mo mga iiwanan ko. Tama po ba? Yun ang hilingin nyo sa Ama, hindi yung pahingi pong pera, pahingi pong pera. Sapagkat kapag yun ang hiningi nyo, lahat na yun kasama na. Yung ihanda. Siyempre, kaya sinabi mo, ihanda. Alangan namang iniwanan mo, hindi nakahanda. Yung pala walang saasaing. Ibig sabihin, kapag sinabi mo, Ama, pinahahanda mo, pahanda mo, di lahat may handa sila. Diba? Tagasunod mo, na totoo, na tapat. Lingkod mo, na totoo at tapat. Pamilya mo, kapwa mo. Aba, kagandang panalangin yan. Para sa lahat, hindi para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Uuwi na po ba kayo? Kagabi nga po magbe-bendisyon pa sana bumulong si Cecil bilang taong bumulong yun Si Inda po kaya. Siyempre biglang binalik yung pagkatao ko, nawala yung pagbe-bendisyon. Ay, pasensya na po kayo, iwanan ko na kayo. Yun, ang bilang tao. Yun ang bilang tao. Sapagkat, iwanan ko talaga kayo, unahin ko Inda ko. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, pag nasa Espiritu ka, unahin mo ang kapwa mo kaysa kung sino, sapagkat alang-alang sa Ama. Kaya naman, nang nasa Espiritu, iniwanan ang sarili. Kaya mga mahal, alin ang masarap? Iniwanan ang sarili, inuna ang Ama,
Mapapalakas mo ba ang sarili mo? Mapapagaling mo ba ang karamdaman mo? Mapapasaya mo ba ang puso mo? Mapapapayapa mo ba isip mo? Naku, kahit tambakan ka pa dyan ang lahat ng kung ano, kapag pinagulo isip mo, walang magagawa ka tao. Buhay ba nga ma? Ngunit at pasubali, kahit may ganyan ka, kapag pinayapa ng ama isip mo, pag pinagalak niya ang puso mo, naku, baliwala yan sapagkat hindi naman sinabi, anak, matakot ka na kasi may ganyan kay mamamatay ka na. Hindi niya sinabi yon. Ano sabi niya? Manalig ka. Ika'y may Diyos, Ama. Umasa ka sa magagawa niya. Huwag sa magagawa ng tao na kapwa mo. Pagkat lahat may hangganan, gaano man katalino at kalakasan ng katawan nito. Kaya't halina, halina kayo, sa tuwina ay namnamin nyo ang dulot ng Ama sa buhay nyo. Yamang kayo'y mga anak niya. Tigibin nyo ng pag-asa ang puso nyo. Titigibin niya ng ligaya. Isisilid niya sa inyong kaisipan ang marapat na gagawin. Itatala niya sa inyong isip ang pawang mabuti at dapat. Kaya't kayong lahat ay magsigala kung siyang sa inyo'y hinahanap. Siyang tuwirang may hawak ng liwanag. Siyang tunay na ganap. Siyang tunay na buhay. Siyang lahat ng mainam. Kaya't kayong lahat sa Kanya maglagak. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ay, Diyos ko, hindi po ako makakali. Pilit sinisiksik sa akin, ibahagi ko raw po eh. Nang matapos nga po ang gawain, nabutan ko na sila mother doon. Nandun na po sila. Medyo si kapatid na manir na. Masaya na po ang ida kung nakakatawa na. Subalit, bilang magulang, siyempre mahal mo siya. Hindi hadlang ang kahirapan para maibigay mo sa kanya kung anong dapat. Gagawa ka ng paraan kung kinakailangan. Siyempre tatanungin mo yan, gusto mo ba sa ospital? Tara, kung ano, kung mo isipin ng pera, ang pera nakikita, habang may paraan pa. Kung gusto mo, ayoko, gusto mo, dextrose. Pwede ba? Sabi niya, may pag-aalinlangan pang tanong eh. Aba, kung gusto mo ka ako, pwede. O gusto mo, tara na. Hindi dito na lang. Sige po, tawag na ako sa kumari kong doktora na pwedeng pumunta sa kanyang mag-dextrose. Hindi ko po makontak. Nakokontak ko lahat ng cellphone, ayaw naman sumagot. Sabi ko, sige, tara sa amin. Sabi ko, kapag nakontak ko siya, sumagot, kalooban ng Diyos. Pag hindi ka ako, o pang ilan na ito ha? Sige, patatlo pa ka ako, tatlo pa. Patatlo, hindi pa rin. Kung kailan tapos na, tsaka, eto na po, nag-text. Dito kay Kamari mag-text. Kasi hindi ko marireceive yung namamatay yung cellphone ko dito sa gamit kong SIM na itong ginagamit mo. Sige, tinext ko. Sige, papunta ka ako dyan, ang aking kapatid. Ganito, ganito, ganito. Ano ba ka akong dapat na ilagay mo? Ganito, ganito. Sige, bili. Pagdating po, eto na. Yung oras na yun. 11:30 na ba? 11:30 na po, opo. Dahil nung mag-11:45 na, hanggang sa inabot na ng 1:30. Pwede po, pagdating nila,
buksan. Dito, naku, eka, wala. Dito, eka. Ay, hindi ka ako dyan. Dito mo ilagay at dito makukuha. Kasi po, dumulog ako eh. Hindi siya dehydrate, anak. Huwag kang matakot, huwag kang mabahala, hindi siya natitigangan ng tubig. Malakas siyang uminom at nakakakain. Anong dapat mo ikabahala? Sabi po sa akin ng Espiritu, sige ka ako, Mare, dyan mo daw. Tsaka po ako nakikinig ng mensahe, hindi po ako, di pinatay ko muna at nagsasagot ako sa cellphone. Pero, ba't kaya ka? Tapos sinunod na ako dito. Kung eka, dito lang pala eka. Ayaw naman pumatakpo dun sa bote. Naku, eka. Kasi eka dito eka sira. O sige, ay anong oras na ako? Mag 12:45 na, hindi pa natin na isasaksak. Naku po ako. Sige nakakot nang makatulog na tayo at puyat na tayo. Palitan na. Sabi ko, bumili na kayo nung hose na yon. Yung tubo, yung ba yun? Hose nga. Palitan na, umalis na. Ade, pinalitan na po. Ayun, paano ka ako yan? Ano papalit mo dyan? Bubunutin mo na naman ang karayo. Oo nga. Ayun. Ayun pala, umandar na. Umaandar na nga. Ay, kung gusto nyo naman ka ako, piga-pigain na lang para, payag ka ba ako, Chris? Sabi ko. Ay, ako naman. Sabi ko, piga-piga, magdamag ka dyan ka ako. Ayun po. Alam nyo po, naikabit na po. Ayan, maandar na, maganda. Mag-alas 3 na po. Sabi ko, anak, masama na ka ako lagay na pakiramdam ko. Pwede ba ka ako? Ikaw na lang ang magdadala kainda ng pag nasi-CR. Sabi ko, kasi malapit lang naman po CR sa kwarto. Yun. Doon ko po siya pinatulog para malapit sa CR. Ngayon, kaming tatlo doon. Eto na po, nakakatulog ako, night-trip ako. Nung alas 5, sabi niya, ba't kaya namamaga ang kamay ko? Sabi niya, ba't ka ako mamamaga? Yan, umaandar na. Nako, hindi umaandar ka ako yun. Ba't ganyan? Hindi mo ba ka ako anak nakikita yan? Hindi po kasi kanina umaandar. Nako po ka ako. Tawag ako. Pasubali ko. Ba't mo sasaksakan yan? Hindi naman kakailangan yan. Sabi, naku, hindi. Ano ba gusto mo? Mamaga yung kabila. O iyan, pares ng maga. Sabi ko, bakit teka? Hindi na dyan ka ako sasaksakin. Doon na ka ako isasaksak. Wag na eka. Salamat naman ka ako. Buhay ba ang Ama? Purihin po ba ang Ama? Tinapon ko po. Sabi ko, maganda na rin ka ako yung nangyari. Nakatulong tayo sa kapwa natin, sabi ko. Kaya lang, maga ngayon ang kamay mo. Sabi ko po sa kanya, ano po, bakit binahagi ko ito? Kumisan po, may pamamaraan tayong hindi gusto ng Diyos. May pamamaraan tayong gustong gawin natin na parang palagay natin iyon. Ngunit ayaw pala niya. Yan, sabi po niya sa akin, anak, kung tubig ang kailangan niya, ang ibig sabihin na madidehydrate, sumusuka siya, natatay, hindi naman eka. Binahagi po sa akin, kaya siya ay humihilaban tiyan, sa init yun, parang nag-iiti po ba yun? Hindi daw, hindi. Eto po, talagang napakabuti ng Diyos, umihi po siya, hindi niya na-plus. Ako po ang sumunod. Nako, at ganiri ka akong dumi. Hindi, dumumi ka. Hindi ka, utot lang ako Hindi ka ako, dumumi ka. Kaya pala ka ako humihilab. Di totoo ka ako binahagi sa akin. Ikaw ka ako pala dahil sa init, siyempre yung kwarto kapatid, tapos sa kutsyon, tapos di ka naligo ng 2 araw. Kasi nga, sabi ko, sige ka ako, sa patnubay ng Diyos, paliliguan kita, hindi na maligamgam. Sabi ko, sobra na akong puro araw-araw na lang, maligamgam na tubig, paliliguan kita tubig poso. Buhay po bang Diyos? Salamat sa Panginoon, dakilang Diyos. Ayun po, ayong sinasabi niyang nagtatae,
Sa patnubay na nga mula kagabi hanggang kanina, hanggang ngayon, di pa tumatae. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Yan po ang Diyos ko na pinaglilingkuran. Sapagkat ang sabi ko sa Kanya, Panginoon, umaamin ako sa iyo. Gusto ko pang mabuhay ang inda. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pang marami pa siyang makita. Pahiram mo pa siya sa akin. Ituro mo ang paraan kung ano. Sa kaparaanan mo mangyayari kahit walang paraan. Nagagastos pa kami. Alam mo naman ang buhay namin, hindi ako nahiya sa inyo po. Ay, eka. Keso, marami salita ang tao. Pero alam niyo po ba, isa lang ang paninindigan ko. Kapag ang tao pinakinggan ko sa sasabihin nito, wala namang alam sa istorya mo. Ang Diyos alam lahat ng istorya ng buhay mo. Kaya sa Kanya ko po nilalaga kung ano kalooban niya, kung ano kagustuhan niya, maganap. Sapagkat siya naman ang nagpipigil ng buhay at siya rin ang bumabawi ng buhay. Kaya po, salamat sa Ama. Purihin, purihin, purihin siya. Yung humihilab na, wala na. At Diyos ay pinagtiwalaan ko, pinaniwalaan ko, binigay ang tiwala ko. Kaya kayo'y magtiwala rin, maniwala rin, bibigay ang paniniwala niyo at pagtitiwala niyo habang may buhay, may pag-asa. Buhay ba ang Ama? Sa inyo pong lahat. Di po ba mabait kayo? Para po inaantok na ako. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na po. Patnubayan kayo, pagpalain kayo, pagharian kayo ng lakas tibay, kagalakan, kapayapaan, pagpapalang espiritual, pagpapalang material,